nag-worship sa ating Panginoon. Hindi ba nakaka-excite na purihin natin ang God natin ng harap-harapan? Ngayon pa lang, ibigay na natin yung worship na deserve ng God. Our God is the one who created us. Ang God natin, siya nagbibigay sa atin ng strength. Ang God natin, ang siyang Diyos na dapat sambahin pagkat tayo'y kanyang iniligtas. Maraming reasons why we have to praise God. But above all the reasons na kaya natin worship siya, siya ang Diyos na buhay. Amen? Diyos ay buhay. Ang Diyos natin ay tapat. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka ng lahat ng may labis. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. We come to your presence. Hallelujah. You're the one who made the heavens. You're the one who shaped the earth. And you're the one who formed my heart long before my birth. Thank you, O God. I believe you always lead me. All my days have been ordained
Ikaw ay deserve mo ang papuri. I-deserve mo, O God, ang lahat na aming pag-glorify sa iyong pangalan. Father, nakita mo kami sa aming karumihan. Tinanggap mo kami at nilinis at binabago. Salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo. You are holy. Therefore, kami mga anak mo ay magiging holy din because our Father is holy, righteous, and just. Kaya, Panginoon, Lord, we offer our lives to you. Lord, we are going to worship you in spirit and in truth. Ang gagawin namin ngayon ay magbibigay kami ng papuri at pagdakila sa napakaganda mong pangalan. Purihin ka ng lahat ng may labi. Purihin ka ng lahat ng may lakas. Purihin ka ng lahat ng iniligtas. Sa iyo, Lord, lahat namin iniaalay. Ang pagdakilang ito ay hindi dahil lamang sa kabutihan ginawa mo. Ang aming pagpupuri dahil ikaw ang Diyos na buhay at totoo. At wala na kaming ibang sasabihin, kundi ang aming Jesus Christ. Hallelujah! We worship you, O God. Hallelujah! You are the only one. You are the one. We worship you, Almighty God. We worship you. Let us worship our God. Hallelujah. We magnify your name. We exalt you, O God. We worship you. We love you, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the praises. Oh, Jesus, be lifted higher. Be lifted higher. Be lifted higher. Oh, we magnify your name, O God. Oh, Jesus, you deserve all the praises. Hallelujah. You are the one. You are holy. Let us worship our God. You are the one. You are worthy. You are the one. You are the one everlasting. You are the one I will worship. You are the one I will serve all my days. You are the one. You are the one everlasting. You are the one I will worship. You are the one I will serve all my days. You are the one. You are the one everlasting. Jesus, you're the one. Oh, Jesus, you're the one. Jesus, you're the one. Hallelujah. Ikaw lamang aming i-worship. Ikaw lang aming i-adore. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos ng aming mga buhay. Sa iyo, ang glory, ang pagdakila, ang pag-ibig namin, tinataas
Tinataas namin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Oras na paparating batiin, kumustahin ang ating po mga kapatiran. Together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I praise Him. Wherever I am, I praise Him. For His love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Wherever I am, I praise Him. Wherever I am, I praise Him. For His love surrounds me like a sea. I praise the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. For the name of Jesus, lift up the name of Jesus. For the name of Jesus lifted me. Praise the Lord! Hallelujah! Ang lahat ng may labi ay pumalakpak at sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the living God! Purihin natin ang God natin sa Espiritu at katotohanan. Ibigay natin ang the best na worship, yung buong lakas, yung pagtalon at pagsigaw natin, iaalay natin yan sa ating God. Amen? Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! We worship you. We love you, Lord. We praise you for all the things you have done. Purihin ka, Lord. Hallelujah! Lift my voice, lift my praise to you. Lift my hands, lift my worship to you. I love you more than I can say. Let us say, I love you, Lord. Oh, I love you more than I can say. Forever I will sing, only you will I adore.
Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. We love you. We adore you. We adore you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, oh Lord. Hallelujah. Church, let us say, I love you, Lord. I love you. I love you, Lord. Hallelujah. Oh, I love you always. So God. Oh, I love you always. Hallelujah. Oh, I love you always. From the bottom of our hearts. Oh, I love you always. Hallelujah. Oh, I love you always. Oh, I love you Purihin ka na lahat ng iyong iniligtas. Purihin ka, O Lord. You are worthy of all the praises. Hallelujah. Truly, truly, ang mundong ito ay magfe-fade. But your word and you will never fade away. You will always live forever and ever. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. You live for eternity. Until everlasting, oh God. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, O Lord. You are holy. Hallelujah. All the nations will say that you are holy. All creation will worship you. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name. Glory. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions.
Hallelujah. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever, and the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you have been forgiven, if you have been redeemed, let us sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. If you walk in freedom, if you bear His name, we sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy Let us adore our God. Let us worship.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Noong 1976 po, sa Olympics na nangyari sa Montreal, isang Japanese gymnast na nagngangalang Shian Fujimoto ang lumaban sa isang team competition. Una pa lang, during floor exercises pa lamang, nabalian na siya ng kanang tuhod niya. At kahit may bali, hindi napigilan ng mga kasamahan niya si Fujimoto. Hindi rin naman sinabi ni Fujimoto, doon sa mas nakakaraming tao na nandoon sa lugar na yon na nabalian siya. So on the following day, si Fujimoto, nakipag-compete siya sa strongest event, yung rings. Ang routine niya was so excellent, flawless. Si Fujimoto, nag-end siya dun sa kanyang routine ng pag-twist, tapos nag-somersault siya ng 3 beses na ikot sa ere, then tahimik ang lahat. Pagtalon ni Fujimoto, nag-land siya sa kanyang wounded knee, sa kanang tuhod niya. Then, narinig ang pagkalakas-lakas na palakpakan nang nakatayo muli si Fujimoto ng diretsyong-diretso at nakita nilang lahat. That game, nanalo si Fujimoto ng gold. Later, nung tanungin si Fujimoto tungkol sa nangyari, ang reply niya, "The pain shot through me like a knife. It brought tears to my eyes, but now I have a gold medal and the pain is gone." Ang dami mga pagkakataon na tayong mga Kristiyano nadadapa, nasasaktan, nape-persecute, umiiyak, pinagtatawanan. Ang daming mga masasamang nangyayari sa atin, napapahiya tayo, and at times, gusto na nating sumuko. Pero kahit kasi nasasaktan tayo, tuloy lang, kapatid. Isa pang hakbang para kay Jesus, magpatuloy lang tayo. Kasi at the end, kahit nasasaktan ka, kahit sugatan ka, kahit bugbog na bugbog ka, pag natanggap mo ang reward, mabubura ang lahat ng paghihirap. Ang lesson po natin today ay entitled Beyond Blast. Merong celebration beyond this life. Sa heaven, kung nasan si God, yung abode ng God. At nawa ito ang maging motivation natin. Sabi ni Warren Wiersbe, for the Christian, heaven isn't simply a destination, it is a motivation. Tayong lahat ay tumayo. Sabay-sabay nating basahin ng malakas ang Revelation 22:12-13. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Nawa, magkaroon tayo ng lakas, excitement, dahil ang events na mangyayari sa heaven after ng rapture ay hindi lamang significant, kundi ito ay thrilling and impactful para sa atin ng mga Kristiyano. Tayo manalangin. Dakila naming Panginoon, hinihingi po namin ang inyong guidance, ang inyong wisdom, knowledge, and understanding para sa pag-aralan namin ng iyong banal na salita. I-reveal mo patuloy ang sarili mo, Panginoon, ang kabanalan mo sa aming kalagitnaan. At hayaan niyo po, Panginoon, na kami na yung mga anak ay patuloy na ma-excite na makasama ka dyan sa iyong kaharian. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Lahat po ng mga born-again Christians ay tatayo sa harapan ng ating Savior na si Jesus Christ. Ang tawag po doon ay Judgment Seat of Christ
Or sa iba naman, tinatawag ito na Bema Judgment. Habang merong Great Tribulation dito sa daigdig, merong reckoning, merong computation, merong accounting, merong calculation ng lahat ng mga ginawa mo dito sa daigdig. Mai-encounter natin ang ating Savior dahil siya ang ating judge doon sa kalangitan. Ang sabi po ni Jesus Christ sa John 5:22, "Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son." Darating ang araw. Darating ang panahon na ang bawat anak ng Panginoon ay haharap sa ating Savior, sa most important person na nabuhay dito sa daigdig. Siya ang ultimate authority sa history, kaya siya po ang magja-judge sa kanyang mga anak. On that day, makikita ng lahat ng mga Kristiyano ang Alpha and Omega, ang beginning and end, ang ating Savior, ang ating great healer, ang ating Counselor, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya na finisher of our faith, ang ating Redeemer, ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako, ang ating Prince of Peace, ang ating Messiah. Siya ang matatagpuan natin doon. Siya na nag-create sa atin ng King of Kings and Lord of Lords. Church, hindi ko alam kung anong mararamdaman mo. Kung paano mo hinaharap ang katotohanan na darating maguli ang ating Savior na si Jesus Christ. Pero ako, I'm looking forward to that day. Kung kailan makikita ko ang aking Savior at i-judge niya lahat ng nagawa ko sa kanyang harapan. Merong reckoning na mangyayari sa heaven. Hindi natin ito matatalikuran, hindi natin ito matatakasan. We will encounter the ultimate judge na walang iba kundi ang ating Savior. At ito po ay isang napaka-glorious event para sa atin ng mga saints of God. Makikita natin kung sino ang ating Savior ng harap-harapan. Makikita natin yung kanyang scars, makikita natin yung butas sa kanyang kamay at sa kanyang paa na likha ng mga spikes nung siya ipako sa cross. At mariremind ang bawat isa sa atin that Jesus paid it all for us. Siya ang ating Savior, kaya nandun tayo. Kaya nandun tayo sa heaven kasi siya yung Redeemer natin. Kaya tayo nandun doon kasi siya yung Master natin, siya yung ating King. Hindi dahil sa ano pa man na nagawa natin, kaya pupunta tayo sa heaven, kundi dahil siya ang ating naging Savior. Sa 2 Corinthians 5:10, it says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad." Tanging ang mga saved, ang mga born-again Christians, ang mga anak ng Panginoon, ang haharap sa ating Savior sa Bema Judgment. Lahat ng mga ginawa po natin, ito ay itetest kung ito ba ay masusunog, sabi sa Matthew, kung ito ba ay hay or gold. Noong panahon po ni Pablo, sa bawat city, merong nakalagay na isang lugar na judgment seat o bema na tinatawag nila. Ito ay isang raised platform. Usually, nasa sentro ng town. Tapos, dito ginagawa yung bawat announcements. Dito ginagawa yung judgment doon sa mga nagkasala. Dito din ginagawa yung pagbibigay ng award sa mga tao na nandoon. Lahat ng mga public proclamations dito ginagawa sa Bema Seat. Para sa iba, pag pinatawag sila dito, natatakot sila, nanginginig. Pinagpapawisan, punong-puno ng kaba. Pero sa iba, ito po ay place of joy kung saan i-acknowledge yung nagawa nilang maganda. Sa iba, natatakot sila, baka ikulong sila, baka i-judge sila, baka i-rebuke sila, samantalang sa iba, reward ang natatanggap nila. Ang appearance po natin sa judgment seat of Christ ay magiging masaya dahil ito ay full of rewards. Ito ay magiging isang lugar doon sa Bema Judgment ng ating Panginoon kung saan yung mga rewards natin ay ibibigay sa atin ng Panginoon dahil dun sa mga ginawa mo after na ma-save ka. Haharapin natin yung mga katotohanan na
hindi pala lahat ng nagawa ko ay para talaga sa Lord. Hindi pala lahat ng nagawa ko ay mabibigyan ng reward. Meron palang masusunog. Alam pala ng Diyos yung iniisip ko habang ginagawa ko, yung mga mabubuting ginagawa ko sa Kanya. Pero regardless of the outcome, tayong lahat ay haharap sa judgment seat of Christ. Sa reckoning na ito, sa Bema Judgment, doon sa heaven, merong assessment sa buhay natin after ng conversion natin, na makakilala tayo sa Panginoon. Kasi po, tayo ng mga Kristiyano, hindi na i-judge yung mga kasalanan natin nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Kasi sabi sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya totoo po ang pangako ng Panginoon na kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, pinagsisihan mo na lahat ng kasalanan mo, yung mga ginawa mo, nung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, hindi na yan makikita sa heaven. Hindi ka na mapapahiya doon. Dahil ang ipapakita lamang doon sa judgment seat of Christ ay ang ginawa mo after na tumanggap ka sa Panginoon. Doon ka i-judge. Yun yung reckoning na mangyayari doon. I-review, i-calculate, i-acknowledge. Paano nga ba? Paano nila malalaman ang lahat ng ito? Kasi po sa heaven ay merong records. Ang heaven po ay punong-puno ng book of records. Napakaraming naka-record doon sa langit. Merong book of life kung saan nandoon yung pangalan natin kung tayo tumanggap sa Panginoon. At meron pang ibang mga books. Isa na nga po dito, yung sinasabi natin na gagamitin doon sa reckoning na yon, sa Bema Judgment, na Book of Remembrance. Dito nakapreserve lahat ng mga words na lumabas sa bibig mo after mong tumanggap kay Christ. Lahat kahit yung mga idle words na sinabi mo, lahat ng pumasok sa isip mo na in-entertain mo, mabuti at masama, at lahat ng deeds na ginawa mo. Sure tayo ron na sinasabi ng banal na kasulatan na nakarecord ang lahat. Tanungin mo nga ang katabi mo, kumusta kaya ang record niya? Sa Malakay 3:16, binabanggit po ang Book of Remembrance. Ang sabi doon, a scroll of remembrance was written in His presence concerning those who feared the Lord and honored His name. Merong scroll of remembrance. Ang prophet po dito na si Malakay ay nakikipag-usap sa Israel dahil kulang sa pagsunod ng mga Israelita. Hindi sila nagbibigay ng tapat ng kanilang tithes and offering para sa Temple of Jerusalem. Kaya nga po, in-inform ni Malakay yung mga tao doon na sinasabi niya na kapag hindi kayo nagbigay para sa Panginoon, hindi kayo kumilos para sa Panginoon, kayo na mayroong takot sa Panginoon, pupunta nga kayo sa heaven, pero nandun sa Book of Remembrance yon na hindi ka tapat. At kung ikaw naman ay tapat, sinasabi lang ni Malakay na nakasulat yung doon sa Book of Remembrance. Na-mention din po ang Book of Remembrance sa Acts 10 verses 1 hanggang 4. Sabi doon, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment, a devout man and one who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Para po maisulat ang pangalan natin sa Book of Remembrance or Book of Memorial, ang anak ng Panginoon na ito ay dapat maging giver. Mapagbigay ng ano? Ng kanyang treasure sa Lord, ang tithes and offering, ng kanyang time, ng kanyang talent,
Dapat ay meron siyang takot sa Panginoon. Dapat kaya niyang mag-witness para sa Panginoon at masipag siya sa ministry. Nagpapagamit siya sa Panginoon. Pati yung pagtulong niya sa kapwa, nakarecord ang lahat ng yon doon. Si Cornelius po, mahilig siyang tumulong sa kapwa niya. Nag-o-offer siya ng charity para sa lahat ng mga nangangailangan. May takot siya sa Panginoon, masipag siyang manalangin, at masipag siyang mag-visit doon sa mga nakikita niyang nanghihina sa church. Ang prayer niya at ang pagbibigay niya ay nakarecord po sa heaven. Nakalista dito sa Book of Remembrance. Binigyan siya ng Panginoon ng napakaraming blessing, si Cornelius po, bilang resulta ng kanyang faithfulness sa ating Panginoon. Kung ikaw, kapatid, ay nag-iisip, kung paano ang ginagawa ng Panginoon sa tithes and offering mo, sa time na binibigay mo sa Kanya, sa pagbibigay mo sa mga needy, sa mga poor, ang charity, sa paggawa mo ng mabuti, ini-imagine mo ba, yung tulong ko ba na yun sa kapwa ko ay nakalista sa heaven? Yung pag-minister ko ba, yung pag-share ko ba sa unahan, pag-exhort ko ba sa church ng Word of God, yung bang pagkamay ko sa kapatiran, yung pagiging kalakasan ko para sa kapatiran na nangihina, yung bang paglilinis ko sa sanctuary, yung bang ginagawa kong pagde-decor dito sa church, kung tagahugas lang ba ako ng pinggan na pagkarami-rami pa naman kumakain dito lagi sa church, ito ba ay recorded sa heaven? Yes. Recorded sila sa Book of Remembrance in heaven. Merong darating na araw, a day of reckoning. Keep in mind na dahil darating ang day of reckoning, lahat ng araw para sa atin ngayon ng mga Kristiyano is a day para mag-serve sa ating Diyos. Dahil may reckoning day na mangyayari, every moment ay moment to serve the Lord. Ang mabuhay para kay Kristo. Dahil may day of reckoning, dapat lahat ng talento na meron ka, gamitin mo sa Panginoon. Huwag kang mahihiya na tumayo sa unahan ng church para ipagkaloob at i-offer sa Panginoon ang talento na meron ka. Lahat ng spiritual gifts na meron ka, gamitin mo para magbigay ng glory sa Panginoon. Kapatid, ano ang ginagawa mo para sa ministry? Huwag mong kakalimutan na kahit maliit yan o malaki, merong day of reckoning. Handa ka ba? Tanungin mo nga ang katabi mo, handa ka ba? Pag judge tayo ng ating Panginoon, nakahanda ka ba? Hindi kaya matutunaw yung mga works na ginawa mo dito sa daigdig? Meron pong day of reckoning na mangyayari habang merong great tribulation on earth. Pangalawa, merong rewarding sa heaven. Hindi lamang po place of records ang heaven, kundi ito ay place of rewards. Sa sermon ni Jesus Christ, sa Matthew 5:12, it says, "Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven." A great reward awaits us in heaven. Merong naghihintay na napakalaki at napaka-sosyal na reward para sa atin. Hindi ba enough na yung heaven? Hindi ba reward na para sa atin ang heaven? Di ba basta nasa langit tayo, enough na yun. Nasa langit ka na eh, masaya na dun eh. Wala ka nang hihingin pa. Makikipaglaro tayo sa angels, di ba? Sarap. Utos-utusan natin yung angel kasi sabi sa Revelation, yung mga angels na to ay utusan lang sa heaven. At tayo yung kanilang mga boss doon. Di ba ang sarap noon? Enough na yung heaven. Lilinisin ko na lang yung mansion ko doon kasi may mansion tayo doon sa heaven. Enough na yon. Pero, kung tatanungin po natin si Miss Webster, kung ano ang ibig sabihin o definition ng reward, ang sasabihin ni Miss Webster, sabi niya, reward is something that is given
in return for good or evil done or received, or that is offered or given for some service or attainment. Kung si Miss Miriam Webster po ay tama sa kanyang definition ng reward, then heaven is not a reward. Hindi reward ang eternal life at ang heaven para sa atin. Bakit? Kasi hindi natin in-earn to. Hindi i-offer sa atin to dahil sa service na ginawa natin o doon sa mga attainment natin dito sa daigdig. Dahil ang heaven po at ang eternal life, yung mansyon natin doon sa heaven, ay isang gift that God freely gives through grace sa lahat ng magtitiwala sa Kanya. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, regalo niya sa iyo ang heaven. Regalo niya sa iyo ang mansyon. Regalo niya sa iyo ang eternal life. Ang reward ay binabanggit sa Bible so many times na ito ay ibibigay sa sino man na may gagawin para sa Panginoon. At ang reward po na kadalasang binabanggit sa Bible ay ang crown, corona. Sa Bible po, kapag binasa natin ito sa New Testament, yung reward na sinasabi ay isang corona. At pag binasa naman po natin yung buong New Testament, 2 beses po o 2 klase ng crown ang binabanggit doon. Sa Greek word, yung isang crown na binabanggit, sa Greek ay diadem. Ito po ay isang kingly crown. Sa Revelation 19:11 and 12. Sabi doon, "Then I saw heaven opened, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war." Ito po ay walang iba kundi si Jesus Christ. His eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. Ito pong crown na ito, many crowns, na nandoon sa ulunan ni Jesus Christ, sa Greek po ay diademata. Galing sa original word na diadema. Ito pong diadems o itong klase ng crown na ito are called kingly crown o royal crown. Ito po ay isusuot lamang ni Jesus Christ. Para sa Kanya ang crown na ito. Itong many crowns na ito, itong diadems na ito, si Kristo ang may suot nito dahil siya lamang ang ating King. Yung isa pong crown na binabanggit dito sa New Testament ay ang Stephanos crown. Ito pong crown na ito ay ginagamit nila sa mga competitions. Doon po sa Roma, meron silang isang tinatawag na Roman amphitheater. Just outside the city of Corinth. Ito po ay isang amphitheater na every 2 years ginaganap ang Isthmian Games. Part ito ng Greek Olympiad. At yung nananalo po doon sa mga palaro doon, ang pinaka-prize ay Stephanos crown ang tawag nila. Gumagawa sila ng laurel leaves. At ito ang pinaka-gift nila para doon sa mga mananalo sa kanilang games. Itong laurel leaf na to, na ginagamit lang natin sa ating pagluluto, ewan ko po kung pareho doon sa room, itong mga laurel leaves na ito ay nanlalagas. Ito ay natutuyo. Pero pag binigyan sila ng premyo nito, talagang tuwang-tuwa sila. Talagang pinagmamalaki nila to pag isinuot sa kanila. Shortly after, ilang araw lang, nalalanta na. Nanlalagas na. Gustong-gusto nila ng mga players na ito ang ganitong klase ng crown. Pero ito ay temporary, ito ay fleeting, ito ay useless pa rin in the end. Pero po, yung Stephanos crown na minimension sa Revelation 4:4, they were all clothed in white and had gold crowns on their heads. Ito pong suot-suot ng
24 elders na nakaupo doon sa mga trono na nagsusurround kay Jesus Christ, gold crowns ang suot-suot nila. Ang tawag po dito ay crown of glory or Stephanos crown. Sa Greek, Stephanos, na ibinibigay lang sa mga victors, sa mga redeemed, sa mga nagtagumpay na mga anak ng Panginoon. Meron pong 5 Stephanos crown, golden Stephanos crown, na ia-award pag ang binasa po natin ay ang Revelation. Ito ay crowns para sa mga victorious Christian o redeemed Christian that are victorious doon sa mga naranasan niya dito sa earth. I-reward para sa mga believer kung siya ay naging faithful sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, akin ang isa doon. Pero wag po tayong magkakamali, ha? Yung Victor's Crown ay para sa atin at yung Royal Crown ay para lamang kay Christ. Ito pong mga crowns na ito, Revelation 4:4, ay para sa atin na kanyang mga anak. 5 crowns nga po ito na binabanggit sa Bible. Ano ito? Ang una, the crown of life. Ito ay para sa tao o anak ng Panginoon na nag-e-endure at nakakapag-overcome ng temptation. Ang sabi sa James 1:12, God blesses those who patiently endure testing and temptation. And afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Revelation 2:10, don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. Ibinibigay ang crown of life sa mga anak ng Panginoon na completely devoted kay God. Yung mga anak ng Panginoon na willing to take up their cross daily. Willing to follow Christ. Yung hinahanap lagi na si Kristo ang unahin, paggising pa lang sa umaga, nagsisik na ng presence ng Panginoon sa buhay niya. Patiently na i-endure lahat ng mga testings, lahat ng temptations, lahat ng persecution. Sila ang tatanggap ng reward na ito. Kung mahal mo ang Panginoon more than your life, isa ka sa tatanggap ng crown of life. Pangalawang klase ng crown ay ang imperishable crown. Ina-award para sa mga faithful sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 9:24-25, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain the perishable crown, but we for an imperishable crown. Ang imperishable crown po ay tatanggapin ng mga Kristiyano na seryoso sa buhay Kristiyano. Dinidisiplina ang sarili. Yung malaking pagbabago simula nang makatanggap siya sa Panginoon. Yung sinisigurado na hindi siya manghihina, yung sinisigurado na hindi siya magbabackslide, kaya lahat ng ginagawa niya ay para sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng actions niya, may nakakita man o wala, ay para sa Diyos. Lahat ng actions niya, dapat tama yung kung paano niya ginawa. Kasi, hindi po totoo na the end justifies the means. Dapat, paano mo ginawa yun? Nakapagbigay ba ng glory din sa Panginoon kung paano mo ginawa ang isang action? Pati na yung heart attitude na kadalasan na hindi nakikita ng ibang mga tao, pero ikaw ang nakakaalam kung bakit mo ginawa yun. Pangatlo, ay ang crown of rejoicing. Ito po ang soul winner's crown. So 1 Thessalonians 2:19-20, it says, for what is our hope or joy or crown of rejoicing?
Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. Ang greatest work, ang privileged work na meron tayo para sa Panginoon ay ang magdala ng kaluluwa para sa Panginoon. At ingatan sila na makakilala sa Panginoon at sila din ay maging worker at minister ng Panginoon. Kaya para po makareceive tayo ng crown of rejoicing, kinakailangan ang buhay mo ay isang magandang testimony para kay Kristo. Nakikita ba si Christ para sa iyo? Yung buhay mo ba, kahit wala ka dito sa loob ng church, pag may nakakita ba sa iyo, sasabihin nila, gusto ko rin kung ano yung church na pinupuntahan mo. Gusto ko rin makilala si Christ kasi gusto kong maging katulad mo. Kapag ba ikaw ay nagbibigay, iniisip mo ba na maraming makakakilala sa Panginoon para sa pagbibigay mo ng iyong tithes and offering? Na every time nag-o-offer ka sa Panginoon, nagbibigay ka para sa Lord, ang laging nasa isip mo, mas maraming magiging born again. Kapag ba ikay pumupunta dito sa church at walang nakaupo doon sa katabi mo, pinagpe-pray mo ba, Lord, next week meron na akong katabi kasi may isasama ako para sa iyo. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang plano mo, ano man ang trabaho mo, ano man ang inaaral mo, o anumang klase ng paglilinis ang ginagawa mo sa loob ng tahanan at pakikisalamuha mo sa iyong kapwa, sa kapitbahay mo. Make sure na hindi mo mamimiss yung privilege na i-share si Jesus Christ sa kanila. At ikaw ay makakatanggap ng crown of rejoicing. Pang-apat is the crown of righteousness. Ang crown of righteousness po ay sa sino man na naghihintay ng muling pagbabalik ni Jesus Christ. Yung excited sa rapture. Kasi minsan iniisip natin, Lord, wag ka munang dumating, hindi pa ako ready. Lord, wag mo nang magra-rapture kasi hindi ko pa nasisharean yung best friend ko o yung mahal ko sa buhay. Sabi po sa 2 Timothy 4:7 and 8, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. And now, the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to His appearing. Determinado ang buhay na maglingkod sa Panginoon. Yung kapag kinuha ng Panginoon o nag-rapture, yung walang regrets, walang sasabihin na, sayang, sana na-sharean ko yun. Sayang, sana hindi ganun yung inugali ko sa harap ng kapitbahay ko. Kapag tunog ng trumpeta, ito yung anak ng Panginoon, ang tatanggap po ng crown of righteousness ay yung anak ng Panginoon na walang regrets sa buhay. Yung alam niyang ginawa niya ang lahat para sa kanyang Panginoon. Yung nag-serve siya sa Panginoon ng buong puso. Yung lahat ng awit niya, lahat ng pagbibigay niya ng offering niya sa Panginoon, lahat ng ito ay para sa Lord. Kasi po, ang true measure of faith ay hindi yung bilis ng paglago ng isang Kristiyano. Hindi yung kakatanggap lang sa Panginoon, wow, malago na, kaya nang mag-preach. Okay naman po yun. Maganda yon, pero hindi kasi yon ang sukatan. Ang sukatan po ng tunay na paglago ay yung kayang mag-worship sa Panginoon kahit walang blessing na dumating. Yung kayang mag-thank you sa Panginoon kahit iba yung kasagutan ng Panginoon sa kanyang dalangin. Ang mga tatanggap ng crown of righteousness ay yung mga anak ng Panginoon na kayang i-declare ang goodness ng Lord kahit hindi siya gumagaling sa kanyang mga sakit at karamdaman. Ito yung anak ng Panginoon na kayang magbigay para sa Panginoon kahit walang blessing, kahit talagang wala nang laman yung kanyang wallet pero kaya niyang maging tapat sa Panginoon. Ito yung mga anak ng Panginoon na kahit walang trabaho, kayang sumayaw, mag-worship sa Panginoon. Kahit yung mga anak ng Panginoon na pagdating sa bahay, Lord, singilan na.
Yung bahay ko, hindi ko mababayaran, pero mag-worship pa rin sa Lord. Yan ang tunay na malagong Kristiyano. Tanungin mo ulit ang katabi mo, kumusta ka na? Ang fifth po na tatanggapin natin ay ang crown of glory. Ibibigay sa mga faithful ministers na nagbibigay ng sarili nila sa Panginoon para mag-feed ng flock of God. 1 Peter 5, 2-4 says, "Shepherd the flock of God, which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to those flocks. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away." Ang crown of glory po ay naka-reserve para doon sa nag-aalaga, para sa nagme-mentor, para sa isang anak ng Panginoon na tumutulong sa kapatid para mag-mature as Christian, yung mga anak ng Panginoon na merong spiritual children, yung spiritual children na talaga namang inaalagaan nila para lumago sa Panginoon. Kaya nga po sabi ni Peter, "You are my crown of glory." Siguro sasabihin natin, hindi naman po ako pastor. Hindi ako bishop. Wala akong hawak na flock ng Panginoon. Pero, hindi po kinakailangan maging reverend ka muna kasi para makatanggap ng crown of glory. Hindi kinakailangan maging bishop, maging elder, maging pastor para magkaroon ng crown of glory. Ito po ay ibibigay kahit ikaw ay Bible study leader lang. Minsan sinasabi natin, Bible study leader lang ako eh. Ibibigay ito sa mga anak niya na nangangaral ng kanyang salita at nag-aalaga ng mga tupa. Kung ikaw ay kids teacher, nag-aalaga nagtuturo sa kids church, kapatid, para sa'yo ang crown na ito. Kung ikaw ay cell group leader, nagme-mentor ng mga anak ng Panginoon, kung ikaw ay counselor, kung ikaw ay uma-attend ng discipleship ngayon kasi ang gusto mo makapag-alaga ng kaluluwa, makapag-alaga ng mga bagong believers, then para sa iyo ang reward na crown of glory. Kaya nga po, huwag nating hayaan na maging patapon ang buhay natin ng mga Kristiyano. Huwag natin hayaan na pagdating natin doon sa heaven, andun lang tayo sa isang sulok. Nandun ka nga sa heaven. Pero hindi ka tatanggap ng reward. Nasain natin na pagdating natin doon sa heaven, yung place kung saan makikita natin ang ating Lord and Savior. Masayang-masaya tayo at meron din tayong reward na nanggagaling sa Panginoon. Kaya isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. I-offer mo ang buhay mo sa Panginoon. Mag-serve ka sa Panginoon. Lord, mahiyain ako eh. Kahit sa paanong paraan, mag-serve ka sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, mag-serve tayo sa Lord ngayon. Bigay mo kapatid ang buhay mo as a living sacrifice sa Lord. Holy and pleasing unto God. On that day, haharap tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo mahihiya na ipepresent sa Kanya yung mga crowns na meron tayo. On that day of reckoning, merong reward na ibibigay. At pangatlo, merong rejoicing. Wow. Merong reckoning, merong rewarding, and merong rejoicing. Dahil doon po mangyayari yung great wedding supper of the Lamb. Nare-reveal po itong great wedding supper of the Lamb sa Revelation 19 verses 6 hanggang 10. Sabi doon, "Then I heard again what sounded like the shout of a vast crowd, or the roar of mighty ocean waves, or the crash of loud thunder. Praise the Lord, for the Lord our God, the Almighty, reigns. Let us be glad and rejoice, and let us give honor to Him. For the time has come for the wedding feast of the Lamb, and His bride has prepared herself. She has been given the finest of pure white linen to wear.
For the fine linen represents the good deeds of God's holy people. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. And he added, these are true words that come from God. Then I fell down at his feet to worship him. But he said, no, don't worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers and sisters who testify about their faith in Jesus. Worship only God, for the essence of prophecy is to give a clear witness for Jesus. Ang wedding na ito, ang center of attention po ay hindi ang bride. Hindi ang church na ikakasal. Ang center of attention ay ang groom. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang center of attention sa wedding feast of the Lamb. Sa verse 7 ng chapter 19, same book, ang sabi doon, His bride has prepared herself. Kailan nag-prepare ang bride? Pagkatapos ba ng rapture? Nung nakaharap na ba niya, yung day of reckoning na, nakaharap na niya yung kanyang Savior, yung judge of all judge? Yung nakita na ba natin yung magandang mansion? Kasi tayo po yung bride tayo yung church. Doon lang ba tayo magpe-prepare? At tatawagin na, meron ng wedding of the Lamb, puntahan na kayo dito. Ganun ba ang mangyayari? Ang preparation po para sa wedding feast of the Lamb, ang preparation ng bride ay gagawin niya dito sa daigdig. Sa verse 8, sinasabi po dito ang wedding garments. Sabi doon, she has been given the finest of pure white linen to wear. Nung panahon po kasi na yon, sa Old and New Testament, ang mga sinusuot ng mga Hudyo, ng mga Israelita, yung patong-patong na damit. Ganyan po sila kapag merong kasal. Minsan, linen, maninipis nga, pero talagang patong-patong, hindi lang isang damit yan. Lalo na siguro pag makapal, no? Tapos, ang dami-dami pang mga ornaments. Ganyan yung damit na isinusuot nila sa kasalan. Sabi po sa Isaiah 61:10, I am overwhelmed with joy in the Lord my God. For He has dressed me with the clothing of salvation and draped me in a robe of righteousness. I am like a bridegroom dressed for his wedding or a bride with her jewels. Yung inner garment na meron ang isang bride na kino-compare po doon sa New Testament, ang inner garment na ito, ang tunic na sinasabi, ang sabi sa Isaiah, ito po ay dress na ibibigay ng ating Panginoon dahil ito ang clothing of salvation. Kaya po kapag merong mga preacher o merong mga anak ng Panginoon na nagsasabing, pag hinarap tayo ng Panginoon, pag nakikita tayo ng Heavenly Father, nakikita niya ay ang righteousness ni Jesus Christ. We are clothed in the righteousness of Christ. Kaya ka nasa heaven ay dahil ng righteousness ni Kristo. Kaya ka nagiging righteous sa harapan ng Panginoon. Sa judgment seat of Christ, lahat ng mga blemishes, mawawipe away yan. Pag hinarap tayo o nakita natin ang ating judge, we are already clothed in the righteousness of Jesus Christ. Yun yung inner garment na ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya kung mapapansin po ninyo dun sa Revelation, may suot na damit yung bride bago siya binigyan ulit ng damit. Yung inner garment kasi, si Christ ang gumawa nun para sa atin. Samantalang yung outer garment, yung toga or yung robe, doon sa nakita po nating picture, ito po ay nagre-represent ng righteous deeds ng believer. Sa passage po natin, ito yung iniabot. Iniabot sa kanya yung isang linen cloth na isusuot niya.
Dahil habang gumagawa po tayo ng kabutihan, habang nag-minister po tayo dito sa daigdig, habang nag-work po tayo para sa glory ng Panginoon dito sa daigdig, lahat ng mga ginagawa mo, tinatahi-tahi yan para maging isang magandang garment sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, dun siya tinatahi, pero ikaw ang nagiging dahilan para maging maganda yung isusuot mo doon. Ngayon pa lang, ikaw church, ikaw bride, ang gumagawa ng garment mo na isusuot doon sa kalangitan. Sa pamamagitan ng mga trabaho mo, pag-minister mo, pag-serve mo sa Panginoon. Sabi sa Revelation 19, His bride has prepared herself. Dahil hindi po tayo, hindi tayo saved by works. Dahil si Kristo ang gumawa na nun para sa atin, pero tayo ay saved by faith. At kung ikaw ay na-saved by faith, gagawa ka para sa Panginoon. Pagkatapos mong makakilala sa Panginoon, meron kang gagawin at yon ay mag-serve sa Panginoon. Kapatid, kumusta na ang buhay mo sa Panginoon? Makakagawa ba ito ng magandang robe para sa Kanya? Makakagawa ba ito, mabubuo ba yung robe na isusuot mo sa iyong wedding day? Wala pong bride na gugustuhin na madumi. Pangit yung damit. Yung may damage, yung gown niya. Gusto natin, maganda yung itsura natin. Perfect as possible. At yung klase ng buhay na isinabubuhay mo dito, yung ginagawa mo para sa Panginoon, yung lumalabas sa bibig mo, yung iniisip mo, yung ine-entertain mo sa isipan mo, yung nararamdaman mo, yung emosyon na meron ka kapag ka naririnig mo ang salita ng ating Panginoon, ito ang magdedetermine ng wedding garment na isusuot mo on that wedding day. Sa ganda po at perfect ng nakikita ni John, na-overwhelmed siya. Sabi niya, ang gaganda ng mga damit na sinusuot. Ang daming mga crowns na nakapatong sa ulo ng mga anak ng Panginoon. Ang daming mga rewards. Ang ganda ng heaven. At dahil na-overwhelmed siya, nawala ang pagtingin niya doon kay Jesus Christ sa heaven. Sa 19th chapter ng Revelation, sabi ni John, Then I fell down at His feet to worship Him. But He said, No, don't worship me. I am a servant of God just like you and your brothers and sisters. Na-overwhelm siyang masyado, tapos doon sa glory ng angel na nakikita niya, hindi na niya alam ang gagawin niya. Anong ginawa ni John? Worship yung angel. Sabi ng angel, huwag akong tingnan mo. Huwag kang ma-overwhelm sa glory, doon sa liwanag na nakikita mo sa akin, kasi ito ay reflection lang ng glory, ng righteousness ng God. Huwag kang masyadong humanga sa ganda ng heaven. Huwag kang ma-overwhelm sa dami ng mga rewards na meron dito. Just keep your eyes on Jesus. Dahil si Jesus lang ang kailangan mo para makatungtong ka sa langit. Panghawakan mo yung testimony mo kay Yesu Kristo. Keep your eyes on Jesus dahil wala nang iba pa ang magiging daan para makarating tayo sa kalangitan. Sa ganda ng mga wedding garments, sa ganda ng mga gifts, doon po sa banal na kasulatan, naging kaugalian na magbigay ng gifts ang bride sa groom. Baliktad. Kasi dito, ang culture natin, yung groom ang magbibigay para sa bride. Sa Jewish culture po, ang bride ang magbibigay ng regalo sa groom. Sa judgment seat of Christ, ririgaluhan natin ang ating Diyos na si Yesu Kristo. I-offer natin ang lahat ng mga rewards natin para kay Kristo. Sabi sa verse 10 ng Revelation 4,
and they lay their crowns before the throne. Alam niyo po, merong custom, merong common practice doon sa New Testament sa ancient Roman Empire. Yung emperor ng Rome, kapag pinapatawag niya yung mga kings na nasasakop ng Roma, magkakaroon sila ng meeting, yung mga lesser kings na to, pupunta sa harapan ng king para doon sa meeting, sasabi sila ng present sila sa meeting na yon, then luluhod sila sa harapan ng emperor ng Rome at huhubarin nila yung corona nila at ini-offer sa king, sa Rome, Roman emperor. Tapos, yung Roman emperor, pag na-offer na sa kanya yung mga crowns ng mga kings na ito, ibabalik naman niya as demonstration na yung crown na yon ay isang sign na binibigyan ko kayo ng karapatan to rule. Binibigyan ko kayo ng karapatan na tanggapin ang victory na nanggagaling sa akin. Dahil ang mga kings na ito ay tinatawag na lesser kings lamang at sila ay nagpe-pay ng kanilang galang, ng homage nila para sa emperor. Ito po ang nag-e-illustrate ng panahon, ng oras, sa future, doon sa heavenly blast na mararamdaman natin kung kailan ang King na si Jesus Christ ay magbibigay sa atin ng mga korona. At tayo rin naman, luluhod sa harapan ni Jesucristo, huhubarin ang mga korona na yon na reward niya sa atin at muli nating i-offer kay Jesus Christ. Mararamdaman natin ang ultimate worship. Mararamdaman natin na ito yung totoong pag-worship pag ini-offer mo sa Panginoon ang lahat ng mga crowns na meron ka. Pero, willing kaya tayo na i-offer muli pabalik sa Panginoon ang mga crowns na yon? Kasi pinaghirapan mo yun, di ba? Kasi kahit anong pagsubok na natili kang matatag, di ba worth yon sa pinagpaguran mo, doon sa stress, sa pressure, doon sa iwanan mo yung mga mahal mo sa buhay, unahin mo ang Panginoon, pagbibigay mo ng financial help para sa iba, sa kapatiran, para lang doon sa crown na yon. Tapos ngayon, Lord, ginawa ko to para sa iyo. Tapos, i-offer mo pabalik sa Panginoon. Kaya mo kayang gawin yan? Tignan mo yung katabi mo. Kaya mong ibalik sa Lord yan? Di ba parang ang hirap tanggapin ng crown na yon? Tapos ibabalik mo ba sa Panginoon? Kapatid, sa oras na yon, matidiscover mo, with God's grace, tatakbo ka papalapit sa trono ng ating Panginoon at i-offer mo ang crown na yon down at His feet. Dahil alam mo, dahil lang sa Kanya, kaya ka nakapaglingkod. It is all about Him. Heaven is all about Christ. Si Christ ang groom, ang sentro ng lahat. Yun ang katotohanan. Heaven is not all about us. Si Kristo ang sentro ng celebration. Yan ang reason kaya kaya nating ibalik muli sa Panginoon yung mga rewards na ibinibigay niya dahil tanging siya ang worthy. Tanging siya ang karapat-dapat. Sa verse 11 it says, "You are worthy, O Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things and they exist because you created what you pleased." Ang crown, hindi yun ang prize. Ang totoong prize, walang iba kundi si Kristo. Tayo, hindi tayo ang magaling. Hindi tayo yung mabait. Ang totoo, God is. The Lord our God is good. At siya yung focus na meron tayo. Siya yung sentro. Deserve niya lahat ng attention. Siya yung pinagmumulan ng lahat. Only He is worthy to receive all the glory. Dahil heaven is all about God. Hindi ikaw ang sentro. Ang tunay na prize ay walang iba, kundi si Jesus Christ. Dahil ang heaven po ay hindi tungkol doon sa makukuha mong reward. Heaven is all about who God is.
ang heaven ay hindi tungkol dun sa saya ng buhay na meron ka doon. Ang heaven is all about worshiping God. Ginawa mo ang lahat at gagawin mo ang lahat para kay Kristo. Siya ang tunay na reward at hindi ang brand. Siya ang gusto nating makasama doon sa kalangitan. Kaya natin gagawin yan ay para sa Kanya. Ganyan dapat tayong mabuhay ng mga Kristiyano. Yung mga rewards na meron tayo, dapat gusto natin yung matanggap. At kung hindi natin matatanggap, pupurihin pa rin natin ang ating Panginoon. Kasi lahat ng gagawin natin dito, yan ay true worship sa Panginoon. Walang strings attached, kaya ka gumagawa at naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod ka dahil mahal mo siya. Naglilingkod ka dahil gusto mong mag-serve sa Panginoon. Heaven ay totoo. It is a place na makakasama natin ng Panginoon. Pero sabihin man nila na hindi totoo ang heaven, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen, church? Dahil siya, ang great God who deserve it all. Tayong lahat na tumayo. Kapatid, para kanino ka nabubuhay? Sinong gusto mong i-please? Sino ang object ng attention mo? Sinong object ng worship mo? Bakit ka nagpapakabuti? Bakit ka sumusunod? Para ba yan kay Kristo? O meron kang ibang hidden agenda? Para ba yan sa reward na matatanggap mo? O dahil gusto mo na pagdating sa heaven, tatanggap ka ng reward na i-offer mo muli sa Panginoon. Bakit ka sumusunod sa Diyos? Nawa, ang bawat pagsunod, lahat ng iniisip, sinasalita at ginagawa natin dahil mahal lamang natin siya. At dahil gusto natin na ibalik sa Kanya ang lahat ng glory. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Heaven is all about you. Ikaw yung gusto namin makita dyan sa heaven. Ikaw yung gusto namin makapiling. Ikaw yung gusto namin i-worship. Salamat sa mga rewards, Panginoon. Pero gagawin namin ang lahat na makapag-serve sa iyo, hindi dahil sa reward. Gagawin namin ang lahat. Magsiserve kami sa iyo. Pag-iingatan namin yung testimony namin. Magpapakalalim kami sa pagiging Kristiyano namin. Magpapabaptize kami para sa iyo. Sasabihin natin sa lahat na kami ay follower mo. Susunod kami, Panginoon. Mag-aaral ng iyong banal na salita. Mag-worship sa iyo at all times. Lahat ng trabaho namin, Panginoon, ay gagawin namin para mag-glorify ka. Kasi mahal ka namin. Kasi alam namin na you alone deserve all this glory, O God. Kaya pati yung mga rewards na bigay mo sa amin pagdating namin dyan sa heaven, God, ibabalik namin yan sa iyo. I-offer namin. Ito ang worship na gagawin namin dyan sa kalangitan. Salamat, salamat. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin ng una. Kaya kaya din namin magmahal. Kaya kaya din namin maglingkod kasi ibinigay mong lahat. Kaya kakayanin namin na magpatuloy, lumago sa pananampalataya, maglingkod sa iyo at dakilain ang pangalan mo sa lahat ng sandali. Kasi mahal ka namin at ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa banal na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Ibinigay na nga niya ang kanyang buhay sa atin na hindi naman natin deserve. Ibinigay pa niya yung kanyang
tahanan, yung kanyang space para sa atin. And He's preparing this beautiful place para sa atin. Napaka mapagbigay na Diyos ng ating Diyos. Amen? Kamusta tayo? Nagre-reflect ba sa atin yung attribute ng God as a giver? Nakikita ba sa atin yung Diyos na ating fina-follow, wino-worship, the giver God? According to statistics in the U.S., only 5% of churchgoers give their tithes. So sa 247 million na U.S. citizens na nag-identify as Christians, only 1.5 million lang ang nagbibigay na kanilang tithes. Kung ang lahat ng Kristiyano ay nag-tithe, ang lahat ng faith organization would have an extra $139 billion each year. That's about 7 trillion pesos kada taon. Imagine, kung lahat na nagsasabing sila ay Kristiyano ay mag-iikapo, napakadaming maaabot ng isang church. Amen? Kung ang lahat ng Kristiyano ay faithful sa tithes, ang daming natutulungan sana ng church. Tithing is a very crucial part of our Christian life. Just as worship is important in our lives, ganon din naman ang yielding to God through our tithes. Dito kasi nakikita kung sino ang ating priority sa ating buhay. Alin ang mas matimbang? Ang pagsunod sa Diyos o ang sarili nating gusto? Ang pagtitiwala ba sa Kanya, sa kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay or ang worries natin sa ating buhay? Alin ang mas matimbang? Ang love natin sa God o ang love of money? Sabi po sa 1 Timothy 6:10, "For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs." Through tithing, we can reflect kung gaano talaga natin pinagkakatiwalaan ang God. Sa pagkakaloob, inililigtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kapahamakan na dulot ng ating pag-ibig sa salapi. Dahil dangerous po. Once na minahal mo na ang pera, danger po ang kasunod dyan. Dahil kung sa maliit na bagay sa 10%, hindi na natin ipagkatiwala sa Diyos, how much more sa 90% na natitira? Saan natin ito gagamitin? Saan natin ito ilalagak? Mga kapatid, ang tithing ay hindi natin ibinibigay just for the sake of following a certain rule. Na 10% is for the Lord, sa 90% ako nang masusunod. Wala ka nang pakialam, Lord. It is beyond 90-10 na percentage. Hindi ganun na parang share tayo. Hindi ganun. How about love, benevolence, and righteousness? Kinakailangan nakikita doon ang Diyos. At even kung paano natin i-handle ang ating finances, love, benevolence, and righteousness, kinakailangan nakikita yan. God is expecting us to be fully and truly faithful to Him. Kaya nga minsan sa sobrang grateful natin, sa sobrang thankful natin, yung 10%, dinadagdagan natin ng mga offerings natin. Kaya meron tayong building fund. Meron tayong mga benevolence at kapag meron chance, magbibigay tayo sa iba pang mga gawain ng Diyos. Because we know that we are part of a church na unstoppable sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yung 100% actually ay galing lahat sa God. Kaya gamitin natin ito una sa pagkakaloob at sa pamumuhay bilang isang good steward of God's blessing. Paano mo hinahawakan ang buong 100%? Be responsible with your finances and find every opportunity to become a blessing to others. We can serve God and serve money at the same time. Ang pagsasubmit sa God in terms of our finances ay nagre-require ng faith. And when we're finally able to see who God is and how much He loves us, magiging madali ang mag-surrender, ang magtiwala sa Kanya. Kung nakikita natin ang God, madaling makita ang purpose niya. Kung nakikilala natin ang God, madaling malaman kung anong nais niya. Kaya madaling makisali sa mission ng church. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasali ka. Kaparte ka.
Kaparte ka ng mission, kaya yung binibigay mo, nakakarating yan sa mga missions ng church. Kaya pag sumikapan natin magtrabaho, pag sumikapan natin magkaloob, para maging mas lalo tayong kaparte sa missions at mga outreaches ng ating church. Madami po tayong envelopes. Meron tayong for tithes, kung saan ito po yung 10% ng ating mga kinikita. So, dito po natin nilalagay yung ika-10 bahagi. Pwede yung iba, dinadagdagan, yung iba ginagawang 15, ginagawang 20%, 25%. Kayo ang bahala, basta galing sa inyong puso. And we also have our building fund. Ito po yung ating desire at pinag-pray na ang church, since sumisikip na tayo at talagang lumalaki tayo in numbers, nag-grow, ito ang ating building fund. Kaya po, nakakaloob tayo para maging matupad ito. Kasi kung tayo, sa Bible pa lang, ang tinatawag ng mga church leaders ay yung mga members. Yung clan or yung mga lahi ng Israelita, sila yung mga nagdala ng golds, ng kanilang mga ambag para matupad yung pagpapatayo ng kanilang temple. Meron pa tayong benevolence. Di ba? Kapag may nangangailangan ng tulong, talagang initiative ng church to help. Ang dami nating ipagkakaloob. Ang daming opportunity to give. Pero dahil ang master natin ay si Jesus, na nagbigay ng buhay niya para sa mundo, hindi rin magiging mahirap para sa atin na maghanap ng opportunity para magbigay. Amen? Pero ang tanong, sino ang master mo? Baka naman kaya hirap na hirap tayong magbigay kasi hindi pa natin truly kinoconsider si Jesus as our master, as our Lord. Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, for he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money at the same time. Brothers and sisters in faith, let us serve God alone through tithes, through our offerings, and through our way of living. Again, ang 100% ay sa Kanya.
pong lahat ay tumungo at manalangin. Father God in heaven, we thank you, O God, for blessing us and giving us the ability to produce wealth, O God. Sa iyo nanggagaling ang aming talents, sa iyo nanggagaling ang aming talino, ang aming lakas, and everything and all that we have belongs to you, O God. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O God, dahil ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ay mapagbigay na Diyos. You have given us so much, O God, and Lord, sino kami para magdamot, O God? Sino kami, O God, para hindi ka pagkatiwalaan sa aming mga finances. So God, I pray, naturuan niyo po ang bawat isa sa amin na yes, sa aming pagkakaloob, ng aming mga ikapu at sa mga ibang pagkakataon to give dun sa mga natitira sa amin, O God, igamitin namin ito, O God, to glorify you, O God. Nawa, Panginoon, matutunan namin na maging responsible, O God, with our finances, O God, and may we find every opportunity, O God, to bless others, O God. At Lord, kami, Panginoon, ay patuloy at patuloy na maglilingkod, magtitiwala, na sa lahat, Panginoon, ng aming mga pinagpe-pray, sa lahat, Panginoon, ng aming dinidesire, O God, including the new building, O God. Alam namin na Ikaw ang magpro-provide. We no longer hold on to what we can do and what we can produce. Ang tinitingnan namin ay Ikaw na aming Diyos na provider, O God. So God, kaya Lord, kami po ay very hopeful and grateful, O God. Kung diyan sa kalangitan ay pinagpre-prepare mo na kami ng mansion, how much more here, O God, ang hindi ka mag-provide, Panginoon, para sa aming bagong sanctuary, O God. We are excited and we are faithful, O God, nakikilos ka sa church na ito. Lord, we have so much, O God. Kaya Lord, binabalik namin sa iyo ang buong-buo, ang lahat-lahat sa amin, O God. Ikaw ay dakilang Diyos, tapat, kapangyarihan sa lahat. Sa iyo namin binabalik ang papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang God natin. Ang God na nag-set sa atin. Hallelujah. Ang God natin nag-set sa ating heart na ma-desire, ma-motivate tayo to live accordingly to His will dahil may na-anticipate tayong heaven at magwa-worship tayo doon. Hallelujah! Your kingdom generation declares your mercy.
Salamat sa kasiguruhan ng aming kaligtasan. Salamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin sa araw na ito kung ano ang aming pupuntahan diyan sa iyong kaluwalhatian. Salamat sapagkat kami ay sama-sama doon. Hallelujah. Sapagkat ang aming puso, ang aming pagsamba, ang aming pananampalataya, inilaan namin sa aming Panginoong Jesus. Kaya kami, Lord, ay nakakatiyak na kami makakarating diyan sa kalangitan. Hallelujah! Salamat sa pag-asa nito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Lord, kung ano man yung aming tatanggapin na crown, Lord, ay nagagalak ang bawat sa pusa amin. At buong puso, malaya kami, O Lord God, na ibabalik sa iyo ang mga crown na iyon, O Lord God, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw rin ang nagbigay ng nasain upang maisagawa namin ang lahat ng ipinapagawa mo dito sa lupa habang kami nabubuhay, Lord God. Salamat sa mga kaluluwa na madadala namin sa iyong panan sa pamamagitan ng nasain ng kapangyarihan na pinagkaloob mo sa bawat pusa. Kami ay nagagala, O Diyos, at patuloy naming ibabalita ang iyong kabutihan upang marami pang makasama diyan sa Diyos. Kami ay lalabas sa bahay-sambahan na ito. Dala-dala ang masaganang pagpapala, higit sa lahat. Ang gospel na nais mo pong ipabatid sa bawat tao na aming makakahalubilo. Ito po'y ibabahagi po namin sa kanila sa pamamagitan ng nasain ng kapangyarihan na pinagkaloob mo sa bawat sa puso. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang lahat ang gagawa para po sa amin. Kaya naman, Lord God, patuloy po kaming magpupuri. Patuloy po sasamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Hallelujah! Salamat po Diyos. Hallelujah! Sa iyong mga lingkod na ginamit sa araw na ito. Hallelujah! Tunay ang lahat ng mga salita ng buhat sa kanila ay galing sa iyo at ipinababatid mo sa bawat sa pusa. Salamat sa kanilang lahat ng ginamit mo. Salamat sa music ministers, O Father God, na patuloy na kami ay ginagayad sa mataas na pagsamba upang makarating kami diyan sa iyong kaluwalhatian ng aming mga papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ngayon din, Lord God, higit sa lahat, salamat sa iyong lingkod, ang aming pong Pastora Sharon, na patuloy mong pinapahayag sa kanya ang nais mo pong ipabatid sa bawat sa pusa amin. Kaya naman, Lord God, patuloy nagpatubayan mo po siya, gabayan mo po siya, ingatan. At Lord, kami ay sama-sama na pupunta dyan sa iyong kaharian sa pamamagitan niya, O Parigad. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pagpapalaala mo ng iyong mga salita at patuloy na pagpapakilala sa aming pong Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos! Wala po kaming may babalik sa iyo, purihin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Ito lamang po ang aming magagawa. Hallelujah! Hallelujah! Kaya naman, Lord God, sa isang linggo kami muling babalik dito upang mapapurihan ka. Ipaunawa sa mga mahal namin, mga kapatid na ito, kung gaano ka kabuti, kung ano ang ginawa mo sa amin sa buong sanglinggo, Pare God. Kaya naman, Lord God, salamat sa araw na ito. Kami po'y muling nasasabik na dumating ang araw na ito na kami ay sama-sama na magpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Hallelujah! Purihin ka po, aming Diyos. Mga kapatid, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan sa oras na ito. Siya ay nakikinig. Siya ay nakatunghay sa bawat sa atin. Hallelujah. Taas natin sa Kanya yung ating mga personal na panalangin. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat sapagat ikaw patuloy na narito sa bawat puso. Pinidilig mo ang bawat puso. Hallelujah. Salamat, O Diyos, narinig mo po ang aming mga kapatid na narito. Salamat at alam po namin na tinugon mo na ang lahat ng aming mga kahilingan. Kaya naman kami, Lugad, ay nagagalak
Patuloy kaming nagpupuri, walang paglagyan ng aming kagalakan. Tunay na kagalakan ay nagbubuhat lamang sa iyo. Kaya muli mga kapatid, itaas po natin ng mataas ang ating mga kamay sa Diyos. Sa Kanya na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya na iisang makakapagligtas sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kaluwalhatian, ng Kanyang habag at grasya. Sa iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ating sariling tagapagligtas. Sa Kanya ang kapurihan, ang kaluwalhatian, mula noon, ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah!